Batiin mo naman yung katabi mo ng good morning. Morning. Good morning, brother. Good morning, sister. Amen? Amen. Let's stand as we read the word of the Lord. Amen. Psalms 100. Amen. Lahat ba tayo na-bless this week? Amen. Praise God. Psalms 100. Basahin ko po siya 1 to 5. 5 verse lang naman. A psalm of praise. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Listen. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Amen. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us. Amen. Si Lord ba may likha sa atin? Amen. Are we alive today? Amen. And it is He that hath made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Amen. Verse 4. Enter into His gates with thanksgiving. We have a lot to thank for. Amen. We have a lot to thank for God. Amen. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Verse 5. For the Lord is good. Amen. His mercy is everlasting and His truth endureth to all generation. Amen. Let's pray. Father God, we thank you, Father God, for this morning. Father God, we thank you. We come here with thanksgiving, Father God. We thank you for all the blessings that you have given us this week, this past month, this past year, Lord God. And today, for giving us the breath of life, Father God. Thank you for waking us up this morning and gathering us here in your sanctuary, Father God. We ask, Holy Spirit, please come. Please come and dwell with us today, Father God. Cleanse our hearts. Cleanse our minds, Lord. Give us peace, Father God. And bless all the people and heal the land, Lord God. We repent of our sins. You know our hidden sins, Lord God. You know everything, Father God. And we confess it into your... We cast it out and we repent of it, Lord God. Cleanse our hearts, Lord God. And we give you praise. We give you glory. We give you honor this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Today is a good day to rejoice in the Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Sama-sama po natin kantahin. Halina't sama-sama. Na huwag ka mahihiyang ipalakpak mo yung mga kamay. Huwag mong pansinin ang nasa likuran mo, nasa harapan mo, ang nasa tabi mo. Dahil may nag-iisa tayong Diyos na nanonood sa atin. Amen. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Lahat tayo. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Minsan pa, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikuhay. Lahat ibang sabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikuhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikuhay.
lahat ay magsabing Diyos ay buhay. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nababaglan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Lahat tayo sumigaw sa ating ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa ating ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Likas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galang, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this wonderful morning, Lord God. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa bagong umaga, Lord God, na binigay mo po sa bawat isa. Patuloy po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa bagong pag-asa, Lord God, na pinagkaloob mo po sa bawat isa, Lord Jesus. And Lord, we thank you for the wonderful life, Panginoon, ng bawat isang nandirito ngayon, Lord God. And Lord, we just want to invite your Holy Spirit, Panginoon, sa sanktuaryong ito, Lord God. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na kumilos po sa bawat isa, Lord God, na pumagit na po ngayong oras na ito, Lord Jesus. Lord, with all I am, Lord God,
Inaalay po namin, Panginoon, lahat ng meron kami sa iyo, Panginoon. Kahit ano, Lord God, because we believe, Panginoon, that you deserve everything, Panginoon. At ibinabalik po namin, Panginoon, lahat, Panginoon, na kung anong meron kami, Lord God. Kami ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, buong buhay, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Aking ibibigay buong buhay sa'yo.
lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, makahin ka, matiwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, magliwanag ka sa buhay ko, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Worship you, Lord. Pinupuri ka, O Diyos. Sinasamba. Church, pwede ba natin taas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon sa umagang ito? Let's worship the Lord. Let's open up our mouth and begin to worship God in the spirit and in truth. Raise up your voice in worship. Oh.
Father, our Almighty God. Diyos naming buhay, Lord God, we thank you for this morning, Panginoon. We thank you, Panginoon, for having us here today, Lord God. Thank you po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo, Lord God. Thank you, Panginoon, sa dugong dumanak sa cross, Panginoon, para kami mailigtas, Lord God, sa aming mga kasalanan, Lord God. And we are now standing in this victory, Panginoon, na ipinanalo mo pa noon, Lord God. Lord, today we just want to praise you, Panginoon. Thank you, Lord God. Worship you, Lord God. At handa na po kaming makinig, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Lord, we pray that you may give us an open hearts and open ears, Panginoon, na handa pong tumanggap, Lord God, sa anumang revelation, Panginoon, na ibibigay mo po, Lord Jesus. Lord, we pray na gabayan mo po ang aming pastor, Lord God, na mag-share po ng iyong salita, Panginoon. Ganoon din po kaming tagapakinig, Lord God. And Lord, we just want to thank you, Jesus, and we declare how much we love you, Panginoon. At ito pa ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Let's continue worshiping the Lord sa ating tithes and offering. Ano po, ito is act of worship pa rin, ang tithes and offering. So, ini-encourage ko, ini-invite ko everyone na mag-join sa ating tithes and offering. So, kung kailangan nyo po ng sobre, ay nandyan po ang ating mga ushers. Taas lang po ang ating mga kamay. Ano po? So, sa Proverbs chapter 3, verse 9, ang ating scripture sa ating tithes and offering. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Yung vats po, yun yung large container, no po, na pinaglalagyan nila noon ng wine or ng oil, olive oil, ano po. So ito po yun, it's a command, no po. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. And ito, it's a command, it's an act of worship, and at the same time, it's an act of obedience. Because once we honor the Lord with our wealth, ano ang mangyayari? Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. So ibabalik na po ang Panginoon ang mga ibinibigay natin, no? Ang ating first tenth of yung ating produce. Ano po? So, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this gift of life, Panginoon, ang buhay na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat. At ikaw po ang source ng amin, lahat ng aming sa buhay namin, provisions, so Lord God, ikaw po ang aming source, Panginoon. Maraming salamat sa ipinagkakaloob mo sa amin sa buhay namin. And Lord, bless this giving, Panginoon. I-multiply mo ang aming binibigay, O Lord God, at ibalik mo sa amin ng may siksik, ligleg at umaapaw, and use this for your advancement of your kingdom, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen. ilang mga announcement bago po kami bumaba kasi yung mga bata po ay mag-aaral sa baba. New Year,
Anong tagline? New bag. No, joke lang. New year, new me. Okay, meron po ako mga announcement po regarding our activities para sa involving our church. So, magkakaroon po ng youth group next Sunday. So, sa lahat pa ng mga kabataan na nandito ngayon, you are more than welcome na mag-attend. 4:00 po yan ng hapon. Hindi po tayo magsisimula ng 4:15 or 4:20 or 4:30 ha. Magsisimula tayo 4 o'clock. Nandito ka man o wala, bahala ka. Kailangan nandito po tayo bago mag-4 at para makapagsimula po tayo dahil ayaw po natin na may nagte-text na namang mga magulang, nasan na kayo? 7 na. Okay, so 4 to 6 p.m. lang po. Let's make the most out of our time sa Sunday, January 25, 4 p.m. dito po sa ating church. So dito po ihulog or ibababa po yung tema ng taon para sa youth group. And yan. And then next po ay, para po sa lahat ng nakakaalam, meron po tayong ginagawang 21-day fast and prayer. And nagsimula po siya January 3 at matatapos po siya sa January 23. Dapat 22 yon pero gagawin natin siyang Friday at magkakaroon po, paki-flash nga po yung Agape Feast. January 23 ay gaganapin po natin yung ating yung breaking of our fast. Ito po yan. Hindi po breakfast Gabi po yan, 6:30 p.m. So, whoever po yung kasama po, kung hindi po kayo nasa core group, pero nagpa-fasting po kayo, whether you are fasting for 3 days or fasting for a day, you are more than welcome po na umattend. For a year mo dun. 1 meal a day for a year, ano? Ito po ay magkakaroon po tayo ng potluck fellowship kasi syempre pagkatapos ng fasting, ano po susunod? Feasting. Pagkatapos po ng fasting, meron po tayong konting salo-salo. And please bring and share food as we gather in love. Hindi po malakihan ito. Yung mga maliliit lang, kung gusto niyo po magdala ng cookies, it's okay. Kung gusto niyo po magdala ng juice or chips, o lechon manok, lechon belly, para hindi po tayo magpapakamukbang or magpapakabusog. Kailangan lang po talaga nating mag-fellowship at sabay-sabay po mag-breaking of bread. Di ba naalala niyo po yung Acts 2:42 na laging sinasabi ni Pastor, itong taon, ito yung ating ilalakad talaga. Yung doktrina, yung fellowship, yung breaking of bread and prayer. So yun po yung mga focus ng ating mga gagawin. So January 23, 6:30 p.m. dito po sa church. Yes? Especially sa ating core group. Next naman, February 13. 13. Kasi po ang 14 is Saturday. So gagawin natin po ang ating event every February ng 13. So ang 13 po ay Friday. Ito po ay tinatawag na Love of the Father. Ito po yung parang ginagawa natin tuwing Valentine's Day. Pero hindi natin tatawaging Valentine's Day kasi, di ba parang para sa mga may mga lovebirds lang yung Valentine's Day, di ba? So ito po ay gagawin nating date natin with God or date with the Father. Kaya sabi niya, Love of the Father. It's an annual event na ginagawa po natin dito sa church and it's going to be on February 13, Friday, 6:30 p.m. So I assume po na mas maaga po tayo ng mga time na yan dahil na-adjust na po natin yung mga gawain natin. From 6 p.m., ginawa na natin ng 6:30 para mag-giveaway po sa traffic. And you are all invited. So ganun din po, gathering po yan, potluck, sharing of food, faith, and our fellowship. Kasi may mga activities po dyan like testimonies, presentation, games, and all. So it's going to be a fun time with the word and worship, of course. And then last one would be our TSOM. So meron po tayong TSOM na gaganapin this coming February 10. So bago po yung Love Feast natin, magsisimula po yung ating Tila School of Ministry. Ito po ay open for all. Dahil kaka-convert mo lang sa Christianity or matagal ka ng Christian, ito ay para sa'yo. Kasi po, ito ay tungkol sa panalangin, the life of prayer, a daily walk with God. Ito po yung matututunan natin ng mas malalim pa
yung kung ano yung ibig sabihin ng panalangin o ano ba ang mga dapat ginagawa natin kapag tayo nananalangin, ano ba yung mga dapat nating sinasa puso't isip kapag tayo nananalangin. And this is going to be a good class kasi nga ito po ay tungkol po sa pananampalataya natin. Okay, so I invite everyone starting February 10 hanggang March 24, 7 weeks lang po yan. Tuesdays po siya at 6:30 rin po ang umpisa. So, yun nga lang, meron po tayong registration fee na 200 pesos kasi kailangan po nating mag-print ng mga printouts or para mayroon po tayong mga notes na may uuwi or pwede nating sulatan sa likod nila. So, yun lang. Join or register now para po mailagay po natin yung mga slots ninyo po. So, pwede na po tayong mag-register. Hanapin nyo lamang po ako or any of our sa men's group kung sino po yung in charge. Pwede rin po sa women's group kung sino po in charge. So, yun lang po. And then, ito, last na talaga. Meron po tayo, tingin nga po tayo sa likod. Ay, hindi po si Pastor doon sa box na yun na nakikita natin. Ayan, meron po tayo ulit box doon. And what does that mean? We will call that the blessing box. Kasi po, very fulfilling sa feeling, yung nakapagbigay tayo ng December. Nung 7 na families, nabigyan po natin sila dahil sa sharing ng ating mga blessing, yung mga goods na binibigay natin sa kanila. Tama? Yung nilagay po nating mga goods sa likod, nakapag-bless po yun ng 7 pamilya. And vinivisit po natin sila ulit to see kung kumusta sila, kung nagustuhan ba nila yung pagpunta nila sa church, and of course, to minister to them. Pero this one, itong box na to ay all throughout the year nating ilalagay dyan. Ano po ang pwede nating ibigay? Anything. Anything po. Kahit damit, pagkain, kahit kung gusto nyo ng cash, okay lang din. Tapos ipapamili natin ng mga kailangan nila, bigas, anything, pwede po lahat. Kahit mga lumang sapatos nyo po, kung pwede pa naman, pwede. Para po maipamigay natin sa mga kapamilya natin sa labas. Sa labas. Or yung mga i-outreach nating mga tao. Ano po? Alam ko naman na lahat tayo merong excess or merong extra. Not everyone is yung bang ganun kahirap. So, pag napuno na yung box na yan, i-segregate natin and then uulit na naman tayo. Ipapamigay na natin yung mga yun na ilagay natin sa supot and then ilalabas natin sila and then uulit na naman tayo. So it's going to bless a lot of families kung sama-sama rin po tayong mag-share ng ating mga blessings. Amen? It's better to give than to receive, sabi nga sa Acts 20, verse 35. Natin siyang kantahan habang inaantay po natin si Pastor. Ayan, si Nanay Delia. Birthday. Halika dito, Nanay. Maraming salamat po sa awitin ninyo tungkol sa akin sa birthday ko bukas. Bagamat mula akong handa Kasi nagkasakit ako na UTI ako nung Webes. Hanggang ngayon nagte-take ako ng gamot. Nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal na ako'y biniyayaan niya ng mahabang buhay. Ngayon po ako 74 na. Bukas. Salamat sa Diyos, ako'y buhay pa. At inihiling ko sa Panginoon na ako'y bigyan pa ng mahaba-habang buhay para ako'y makapag-serve sa Kanya. Maraming salamat po, Lord. At maraming biyaya o mga kabutihang nagawa sa akin ng Panginoon. Kahit minsan di niya ako nakalimutan, lahat ng hiniling ko sa Kanya, tinupad niya. Kaya maraming salamat sa Panginoon na
kabutihan loob na ginagawa niya sa akin. Yun lang po. Thank you. Meron pa po bang mga birthday celebrant ng January? Pwede pong tumayo? Wala? Wala. Si Sevi, oo. Sa baba. Sige, pwede ba natin pag-pray si nanay? Kasi meron po siyang kaunting health problem. Pag-pray natin ang healing sa kanyang katawan and also blessing sa kanyang another year na naman na pinagkaloob ng ating Panginoon. Pwede ba tayong tumayo? And then let's just extend our hands kay Nanay Delia. 74 years old po bukas. Let's pray. Heavenly Father, Lord God, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo po sa buhay ng aming nanay na si Nanay Delia. Tunay nga, Panginoon, that you are faithful, Lord God, sa mahabang panahon na kami nagkasama-sama na, Panginoon, sa gawain na ito para sa iyo, ay nandyan ka para ipakita ang iyong katapatan at kabutihan, Lord God. And Lord, we pray na sa kanyang pagsa-celebrate ng birthday niya, Panginoon, bukas, 74 years old, bigyan niyo po siya ng peaceful mind and heart, Panginoon ko, and healing upon her body, Father God, upang sa ganun ay patuloy pa po siyang makapaglingkod at makapagsamba po sa iyo sa mga susunod pang mga araw at taon, Lord God. I pray for prolonged life, healthy life, Lord God, and a faithful life, Panginoon, na iaalay niya pa sa iyo sa mga susunod na mga taon ng kanyang buhay. I-bless mo rin po ang kanyang mga gawain. I-bless mo po yung desires ng kanyang puso. And Lord, bless everyone that will be touched by her life, Panginoon. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. So sa akin naman po, thankful and grateful that I'm still standing here in front of you guys. It's been a rough week naman, pero naniniwala ko na if you have trust in God, siyempre, problem is always there, di maiwasan. But the thing na natutunan is how you approach the problem. Are you going to parang papakain ka ba sa problema or you run through Christ? Di ba parang yung papalakas lang sa akin is prayer and trust Him more than my problems. So, and yun naman po, God bless. Good morning po sa lahat. Vanessa, pahutulong naman. Psalms 27:14. Psalms 27:14. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Ang reflection ko lang po sa verse po na ito kasi for this year, last year, 2025, I've been like pushing myself too hard para ma-reach yung mga pangarap, mga gusto sa buhay, yung mga gustong marating ko, mga goals. Masyado akong minamadali. Pero at the end of the year, parang somehow I felt disappointed. Kasi nga, some of those goals were not reached. Yun. So, ang realization ko for this year is not to push myself too hard or not to be too hard on myself na para makuha yung mga gusto ko sa buhay. So same with you guys na wag niyong masyadong pahirapan yung mga sarili ninyo this year kasi kayo rin yung kawawa kapag masyado niyong pine-pressure yung mga sarili ninyo para abutin yung mga bagay-bagay. Pero hindi naman ibig sabihin is magiging kampante tayo na magre-relax, magpa-procrastinate na anong tawag sa Tagalog nun, manya na habit na mamaya na lang yan, may time pa naman ako. Hindi naman ibig sabihin nun is, hindi yun yung ibig sabihin ng wait on the Lord eh. Na parang surrender everything to Him and He will do the rest. Pero we should always do our part na galawin natin yung baso, kumbaga. Na wag lang tayo puro hintay, pero gawa rin tayo ng paraan para magawa natin yung mga bagay na kailangan natin dapat gawin. At the same time, wag natin i-pressure yung mga sarili natin dahil meron tayong Panginoon na gumagabay sa atin, nasasandalan natin at tumutulong sa atin para makuha natin yung mga gusto natin sa buhay. Yan lang po. Gusto ko i-share. Thank you so much. Praise God. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Muli. Marami po bang
bahagi ng kanilang patotoo. Amen? Totoo ba? Hallelujah. Once again, good morning po sa ating lahat. Dahil meron po kayong testimony, meron rin po akong maikling testimony lang po bago po tayo magpatuloy din sa ating mensahe sa umaga pong ito. As you can see, wala po ulit yung ating pastor at si Pastora, na-invite po sila na mag-join ng church anniversary sa mga Tarem, Pangasinan po. Babalik po sila maybe tomorrow morning, nag-text siya kaninang umaga. But his prayer po ay narito pa rin po sa atin. Amen? So, dahil nagkaroon ng testimony o patotoo, gusto ko lang rin mag-testify ng ilang mga bagay lamang na ako talaga ay natutuwa. Yung puso ko talaga very joyful. Kasi nga, yung mga hindi mo in-expect na mangyari ay biglaan nangyayari. No? Kasi meron akong mga kaibigan, actually marami akong mga kaibigan na hindi naman sila, sabihin nila, naniniwala sila sa Diyos. No? Pero ibang religion. Catholic. Diba? Sino pong mga Catholic po dati dito? Taas ang kamay. Yan. Okay. Ako rin po dati pong Catholic. No? / Catholic din. Yan. Okay. Pero meron akong kaibigan, nakaupo ko sa likod, nag-send ng mga pictures. Ako'y talagang biglang natuwa. Dahil itong kaibigan ko na ito, kababata ko na ito sa Parayan dati. Kasama sa mga kalokohan. Itong taong ito, talagang, sobrang kulit. No? Pag nalalasing ito, nananali ito ng tao. Marami ng mga itinaling tao ito. Kasi malakas yung loob dahil nga yung tatay niya medyo right hand hindi naman mapopost yan ni Governor Manuling dati. And then nung nakagraduate kami, nag-aaral kami sa STI, hindi rin tinuloy yung course, nag-apply as bodyguard naman. Bodyguard security ni Gov Pakoy naman. Pero dumating yung time na nagkaroon sila ng opportunity na pumunta sa Canada. No? At doon na nagsimula yung journey niya. Journey na niya na nakilala niya yung Panginoon sa buhay niya, si Jesus. No, kaya merong mga pictures akong ipapakita po sa inyo. Nag-uusap kami December 24, talagang gaganda yung mga ibinabahagi, sinishare niya sa akin. Ako'y natutuwa kasi nga, kahit saang lugar, nandoon yung Panginoon. No? Nandun yung Panginoon. So, paki-flash nga po sa ating screen and explain ko po kung ano po yung ginagawa nila doon sa kanilang church. No, ito, sa Canada po yan. Uso po yung ganyan. Hindi ko alam, sa US, ma'am, uso rin po yung mga ganyan, no? Yung mga magbibigay ng mga food packs. No? Ano ba? Sige, next natin. Yan. Yun siya, naka-gray and black na jacket. Yan, friend po natin yan. Sige, isa pa. Naroon pa ba? Yan, tuwang-tuwa. Sige pa po. Yan po yung kanilang ginagawa. Meron po silang once a week na voluntarily na sila po yung namibigay. O actually, doon sa church mismo, kung ilalatag lang, for example, dyan sa labas, ilalatag lang nila yung mga pagkain. Ngayon, kung sinong gustong kumuha ng mga member ng church, kukuha lang freely. No? Kasi yun yung isang ministry nila pastor nila doon, isang ministry nila na once a week meron silang food distribution. And then, hindi lang yon. Sabi niya kanina, talagang pinagmamalaki pa niya sa akin, bro, volunteer na ako ngayon. Volunteer na ako ngayon. Sabi ko, praise God, brother, kasi lahat naman tayo dyan nagsisimula. No? Voluntarily na talagang nagsiserve tayo not only for the people, but to God. Di ba?
Kasi kailangan na meron po tayong heart of a servant. Kaya sabi niya nung nag-uusap kami mga nakaraan, mga kapatid, pag uwi namin dyan, pag uwi ko dyan ako mag-church. Diba? Halawakan na natin yung Panginoon. No? Parang ayaw nyo eh. Natutuwa ako kasi yung mga kaibigan ko, paunti-unti, hindi naman natin gaanong kinakausap rin kasi medyo malayo na. Di ba? May mga ganun instances may mga ganung mga senaryo. Yung mga kaibigan natin minsan, message lang, hi, hello, kamusta? Okay na. Di ba? Pero ito man, tatawag pa yan. Tawag pa yan, magsishare pa yan ng kanyang mga experiences. Alam mo ako ngayon, brother, nakatira ako, inaalagaan ako ngayon ni pastor. That's good. Mapalad nga daw siya kasi nga yung buong family niya doon ay nakatira doon sa mga housing ng pastor. Kasi may negosyo yung pastor, housing, saka mga convenience store. Ngayon, ang ginawa ng pastor, dahil nga parang sabi ko sa kanya, alam mo kasi siguro may nakita sa yung pastor na something, na potential. Na kahit bago ka pa lang, talagang encourage kanya na mag-stay sa kanya. Sabi niya, yung renta po doon ay sa isang buwan, umaabot ng 120,000 sa pera po natin. No? Malaki. Malaki. Pero dahil nga pinatira siya ni pastor doon sa housing, actually, maliit lang naman yung space, hindi naman ganun daw kalaki yung kanilang binabayaran na renta. So praise God. Sabi niya, praise God. And at the same time, binigyan pa siya ng trabaho ng pastor. Example lang, from here to Rosario, nagda-drive siya every day. Pinapahiram pa nga doon yung sasakyan para mag-supervise doon sa isang convenience store ng pastor. Parang yun na yung way of living niya na nangyayari. And at the same time, dahil yun na yung way of living niya, mas marami siyang time. Ngayon, marami silang mga activities na ginagawa sa church. Wala pang 1 taon yan, brother, sisters. Di ba? Naiintindihan po natin. Kaya ako'y natutuwa. Imaginein mo, lahat ng mga kaibigan natin maging ganyan. Hindi man natin sila makita araw-araw. Pero may mga testimony na sinesend nila mga pictures, ang gaganda, di ba? Na nagsiserve sila kay Lord. Kaya sarap sa pakiramdam. Hindi ko alam po sa inyo kung na-experience na, pero ibang klaseng pakiramdam. Talagang full of joy. Di ba? Kasi dati mo pinag-pray, hindi mo imaginein. Kasi ganun din naman sa akin, yung mga taong makakilala sa akin dati, hindi nila expect eh. Maliligtas rin po tayo. Di ba? Naniniwala naman tayo sa Diyos dati. Di ba? Kasi kahit sino namang mga tao, tanungin mo dyan, naniniwala ka ba sa Diyos? Ang sagot, oo. Tama? So, try mong lumabas dyan, maghanap ka ng tao, kausapin mo, brother, kuya, ate, ading, naniniwala ka ba sa Diyos? Oo. Lahat. Halos lahat. Siguro mga 2-3% lang magsasabi na hindi ako naniniwala sa Diyos, yung mga atheists na tinatawag natin. No? Pero most of the people na tatanungin natin, naniniwala ako sa Diyos. Sabihin nila. Ganon din naman ako dati nung hindi pa ako nag-join sa Christianity, sa born again Christian, mga church. Naniniwala naman ako sa Diyos. Pero walang malalim na pagkakilala sa Kanya. Yun po yung advantage po na meron po tayo dahil dito, tinuturo po natin yung Word of God. And dapat yung Word of God, meron pong challenge po yun sa atin. Amen? Kaya, yan po yung short testimony ko rin po. And hindi man sa akin personally, sa family, pero at least sa ibang mga kapatiran. No? Sa ibang mga kaibigan. Sa kaibigan na unexpected talaga. Hindi mo expect na maliligtas. May mga ganun na rin po ba kayong mga experiences? May mga kakilala kayong mga kaibigan mo dati na hindi mo akalain na maliligtas pala. Naintindihan natin. No? Ang sarap sa pakiramdam, no? No? Sarap sa pakiramdam. Kaya mga kapatid, ang point po doon, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Siguro dahil nga hindi naliligtas yung tao, dahil nga hindi mo siya pinagpipray. Diba? Amen po. Kaya ngayon, simulan na po natin na kahit 1 o 2 tao lamang na alam mo na papasok sa isip mo ngayon
na gusto mong maligtas, yun yung ipag-pray mo. Amen? Amen po? And at the same time, I'd like to encourage rin ng bawat isa na patuloy lang po tayo na mag-encourage ng mga kapatiran po natin. Hindi lang po duties and responsibilities ng mga leaders or pastors ng church to bring people. No, alam ko ito pang closing na to, but I'd like to encourage everyone to bring somebody new. Bring somebody new. Magdala po tayo. Tignan nyo, mga spaces po ng mga upuan natin, ang dami. Iilan na lang po yung mga upuan po na yan. Di ba? Imaginein mo mga kapatid, ikaw nakatayo dito and then makita mo yung lahat ng upuan punong-puno. Ang sarap. Ibang pakiramdam. I'm not saying hindi maganda, hindi maayos, wala yung Panginoon, wala yung presence ng Panginoon dahil kukunti lang. Hindi po ganon. Pero mas marami, mas masaya. Amen po? Amen? Ilang ano na ba? Ilang taon na ba na wala tayong nadadala sa church? Ilang taon na ba na wala tayo na-encourage na madala sa church? Kahit nga minsan tayo, minsan hirap pa nga tayo hilain yung mga sarili natin magpunta ng church. Tama, mali? Yeah. Tanong natin yung mga sarili natin. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, bago tayo mag-pray, bago natin i-tackle po yung topic po natin ngayon. Actually, yung topic po natin ngayon, very short lamang. No, it's a reminder lamang po. Actually, instruction po sa atin na i-share po itong mga bagay na ito for preparation po for the next week. Kasi magkakaroon tayo ng team for the whole year. No? Supposedly, dapat si pastor ang mag-preach ngayon, pero nga na-invite sila. Kaya obligado po tayo na tayo po yung mag-share ng Word of God sa umaga pong ito. Amen? Kaya it's a challenge po sa atin, mga kapatid. Ilang taon na ba, ilang buwan na ba ako walang nadadala sa church? Diba? That's a question. That's a question, mga kapatid. Sana mag-rayma yung mga bagay na po yun sa atin. Amen? Ilang taon na ba? Ilang buwan na wala akong na-invite? O may ma-invite man ako, pero hindi siya nagtatagal. Di ba? Kaya meron po tayong mga plans and pagiging strategic po natin na kailangan yung mga leaders po na meron po tayo dito, may empowered po ng Holy Spirit, may empowered ng Word of God, may empowered ng wisdom upang matuto tayo how to handle the disciples. No? Paano ma-handle, mahawakan, ma-encourage, ma-evangelize, ma-comfort, ma-rebuke, ma-correct. Lahat na. Di ba? Yung mga dadalhin sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kasi nga gusto ko i-share po ngayon sa araw po na ito, the goal and the vision of the church. Kung naalala nyo, ilang tao, no? Ilang tao last year, ilan po yung goal natin for 3 years? 200. And then, 50 leaders. Na-reach ba natin? Hindi. Pero dahil hindi natin na-reach, mag-pray muna po tayo. Amen. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, God, muli sa umaga pong ito. Lord, ikaw po yung manguna sa bawat isa sa amin. Ikaw po yung magpaintindi, Panginoon Diyos, ng mga pangitain, Lord God, at mga goals, Lord God, na aming mga gagawin for this whole year, Panginoon, na hindi lamang po leaders in pastors, but Lord, the whole church, Lord God, is involved, Panginoon, sa mga gawain sa ministry po na ito, O Diyos. Kaya Lord, bigyan niyo po ng zeal and excitement, O God, to work with joy and with gladness, with love, Lord God, with peace, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, na narito ngayon, O God. Lord, we thank you, Jesus. Maraming salamat. Sa iyo lamang po lahat ng kapurihan at pasasalamat in Jesus' name. Amen. 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 So, 200. Nakita naman natin, meron po tayong picture po dati. Hindi ko alam kung nariyan po yung ating picture. No? Pero, meron ba tayong picture dyan last year o wala na?
Meron? O, sige, check natin. Yan o. 2025, goal po natin yan. No? For 3 years, the Tihila Church Philippines, 2013, nakita naman po natin yung vision ni Bishop Lolo, no? Yung 2013, nung December, nag-start Bible studies, yung missionaries, dumating, yung structure, kasi importante po yung structure sa church. No? Parang yung tinatawag nating flow charts, lahat po ng lahat ng mga organizations, even sa mga trabaho, schools, tama sir? Lahat ng mga organizations, meron po tayong flow chart. Ma'am Maribet, meron din po sa work. Meron po tayong flow chart. Siyempre, meron tayong boss. Di ba? Sa may mga nagtatrabaho dito, may mga flow charts, tama po? Organizational flow charts na tinatawag. Amen? So, structure importante. Kasi kung walang structure, ang isang organization, magulo. Tama, mali? No? Na kahit pa paano, praise God, tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos na ang Tihila Church ay meron po structure. Meron po tayong organizational flow chart na tinatawag, sa madaling sabi. Amen po? So, meron tayong nakabuild tayo ng leadership, ng worship. Dati talagang isa, 2 tao lang, 3 tao lang talaga nagli-lead. Grabe yung gitara dati. Ito, kung sa mga nagigitara, no? Ang gitara namin, acoustic namin dati, pwede mo pang sampayan. Yung mga string, sa sobrang layo. Sa sobrang layo na. Naalala mo? Itong gitara na to, titignan mo yung action na tinatawag, mababa na eh. Kahit na mag-play ka ng 50 kanta dito, okay lang. Di ba? Hindi, paltos-paltos yung mga kamay mo. Sa akin dati, mga daliri ko dati, gabi, punong-puno ng kalyo. Diba? Violet pa. Naintindihan natin yung string na yan, ang layo niyan. Mga kapatid, pwede nga sabi ko, sampayan. Ang sakit sa mga daliri. No, yun yung mga experiences dati. No? 1, 2, 3, merong isang gitarista, merong tagakanta, song leader, okay na. Diba? Ano na yan, yung tawag nito, mayat mat, nga kunada. Mayat the presence. Mapifeel mo yung presence nung unang panahon. nung unang panahon. Okay? Nakabuild tayo ng worship, ng leadership. Amen? And also kids ministry kasi importante po yan. Kung mapapansin nyo, wala po tayong mga kids po dito. I'm not saying yung mga kabataan, yung mga kids natin, hindi po siya pwede. Pero dahil nga meron tayong structure, kailangan kahit pa paano organize tayo kasi nakaka-distract pag may mga bata na patakbo-takbo dyan habang nagsasalita ka. Amen? Kaya yung Diyos nag-provide pa rin po ng kids church po sa baba. Kaya yung mga kids church natin, yung mga kids natin, nasa baba po sila. From 2 years old, no? 2 years old. Minsan ba yung mga iba, mga 1 year old to 12 years old. Tama, mali? Ando doon po sila. Okay? Amen po. No? Pero kung nandito mga kids, puno to. Okay? Pero may intended kasi na lugar po para sa kanila. And then meron po tayong mga kids church teachers. Sino mga kids church teachers po dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yun. Dami. Encourage pa rin natin po yung bawat isa, yung mga iba na kung sa tingin mo, feel mo na tinawag ka ng Panginoon rin na magturo, itry mo. Amen? Sino may gusto? Ipulong kayo. Okay, so naka-build po tayo ng kids ministry and then yung TSOM, Tihila School of Ministry, yung mga classes po natin parang, meron po akong term dyan eh, tinatawag nating informal Bible School. Kasi yung formal Bible School, pupunta ka sa school mismo. May mga school intended for theological school na tinatawag. Pero meron, praise God, yung Tihila Church, meron po talagang mga, parang, sabihin na natin, parang theologically accurate siya, talaga ng mga teachings, talagang biblical teachings, doctrine talaga, na matututunan rin natin sa dito, matututunan mo from theological school talaga, yung formal school. No, kasi sa pag-formal school, parang kahit hindi ka na mag-college, doon ka makagraduate, okay lang. Meron kang degree, 4 na taon. No? May mga ganon.
Pero dito, meron po tayong informal. Kaya yung nakita nyo announcement kanina, meron po the life of prayer. Natapos mo yung 7 weeks na yun, the same thing pa rin eh. Kasi may tinatawag tayo mga hermeneutics, homiletics, lahat, mga dispensationalism na mga classes, mga pag-aaralan din sa theological school, mapag-aaralan din po natin dito. For example, yung the life of prayer, pag natapos mo yan, meron kang certificate. Gusto mo? Like mo? Ng certificate? Mag-attend ka. Try mo. Taste and see that the Lord is good. Ayan, So, TSOM. Importante po yan. And then, meron po tayong prayer meeting. Tama? Yan po yung mga naset na gawain po natin. Evangelism, meron rin po. Once a week nga lang evangelism natin, pero I'm not saying na once a week lang po tayo lalabas para humayo. Pag may pagkakataon, kaya sabi natin, pag-pray mo, magkaroon ka ng burden sa isang tao lamang sa araw po na ito na makakausap mo. Malay mo yung nakausap mo, nadala mo sa church. Malay mo yung nakausap mo ay talagang nag-serve kay God. Tama? Meron tayong serving ministry. Yan, pinapasalamatan natin yung serving ministry na meron po tayo dito sa church. Okay? Yung sinatawag natin voluntarily, doon masaya sila. Masaya silang nagsaserve. Na kahit wala silang natatanggap, na kahit pa nga, minsan sila pa yung nagbibigay. Mapalad ang nagbibigay. Sabi nga ng Bible. Hallelujah! And women's group. Meron tayong women's group. Amen? Women's Bible Study, ang tawag po ninyo, no? And then meron tayong youth group na mangyayari ulit by next Sunday. Kaya kailangan natin ng design. Amen? Amen po? Men's group. Meron rin po tayo men's group every Tuesday. Tingnan nyo from 2013 to 2026, meron pong mga improvement na nangyari. Meron pa rin maayos na organize na church dito po sa Tihila Church. Amen? Kasi kung wala po yung mga yun, wala, labo-labo lang. Punta lang ako every Sunday. And then pagkatapos, uwi na. Punta lang ako every Sunday. Walang challenge, walang pressure po sa atin. Alam mo, isang maganda para mag-grow tayo, mag-improve yung mag-grow tayo spiritually. Minsan, maganda yung mga positive pressure po sa atin. Amen? Para mawala-wala kahit pa paano yung mga excusitis po natin. Mga sakit yun eh. Excusitis. Diba? Kaya maganda pag na-pressure po tayo kahit pa paano. Amen? So, yan po yung mga na-build. And then yung goal po natin from last year is 200 members and 50 leaders and 3 years po yan. Pero, and the vision natin to win souls, make disciples, build and equip leadership, plant churches, and pray fervently. Hindi po mababago, yan pa rin po yan, yung vision po natin. Amen? Pero yung goal po natin, 250 leaders, mga kapatid, impossible na mangyari kung hindi mo pa na-hit o na-reach yung 100. Originally, yung goal ng church po natin since 2013, ang goal po ay magkaroon kahit pa paano 100 na member. Faithfully. And I believe na-reach na natin yon, pero people come and go. Come and go, come and go. Pero ang pinagpipray natin, yung 100 na mga tao na yon, kahit na mga attendees sila, faithful sila na nag-a-attend, nagsiserve sa ating Panginoon. And at the same time, yan po yung isang goal po natin. Hindi natin ma-reach yung 200 kung hindi pa natin na-reach yung 100. Common sense lang yun. Amen? So 100 members by the end of this year. Kaya po ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi natin na-reach dahil ilan lang. Kaya po ba? Kaya. Agkakapsot. Kaya po ba? 100 by the end of this year? O ayaw nyo? Gusto nyo kayo-kayo lang nandito? Masaya ka na ba na kayo-kayo lamang? Tayo-tayo lamang? Di ba? Kaya? Kaya. Kaya yan. Tulungan po tayo. Sa may mga edad na po mga kapatiran natin, hindi ko na po babanggitin din yung mga pangalan. Kilala nyo po yun yung mga sarili.
The same na strength na ibinigay po sa mga kabataan, the same strength rin po na meron po kayo. Tandaan niyo po yan. Yung strength na meron po yung ating mga senior citizens, the same strength na meron po yung mga kabataan po ngayon, kaya wag po natin sayangin. Kaya tulong-tulong po tayo na ma-reach yung goal po natin, 100 na members by the end of this year. 100 members by the end of this year. Kaya? Parang ang hihina pa rin talaga yung mga kapatiran natin. Kaya? Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, kaya mo? Okay. And then hindi lang po yun, 100 members by the end of this year. And yung second goal po natin, 25 leaders in position in being disciples. Importante po yan. Kasi hindi po tayo makakapag-disciple, mga kapatid, kung wala po tayong mga leaders po dito. Anyang kay Tisurom. Diba? 1 or 2, 3 or 5 leaders, kaya. Pero mas marami, mas maganda. Sa 25 leaders na yun, kayang i-handle 100. No? Portion by portion. Kaya mga leaders natin, core natin na nandito ngayon, talagang magkaroon tayo ng willingness heart to be empowered. Maturuan ng mga plans in pagiging strategic kung paano natin i-approach yung mga magiging disciples po natin. Amen po? Amen? And also the vision po natin, win soul. Hindi po yan mawawala. Make disciples. Build leadership. Pray fervently. And also plant churches. Ang sarap. Diba? Plant churches. Diba? Amen po? Hindi, ito yung magiging center. San Fernando, Tihila Church San Fernando. Di ba, sir? Malay mo, karoon ka sa Pangasinan, Tihila Church Pangasinan. Karoon ka ng Tihila Church Bukayab. Tihila Church Tagodin. Ilocos. Cagayan. Cebu. Manila. Mindanao. Bahala ka yung pastor dyan. Sino mapadala dyan sa Mindanao. Pero maganda na rin Mindanao ngayon eh. Yeah. James, ready mo yung sarili mo, James. Mindanao ka, James. And then natin, who knows? Kasi karamihan sa atin talagang meron ng calling. Di ba, Teya? Di ba, Kuya Ray? Di ba, Philip? Di ba, John? Amen? Di ba, Clay? May mga calling na tayo, ayaw lang natin. Ino-hold back lang natin yung mga sarili kasi natin eh. Amen po? Uy, meron ang ganda ng ano natin. May mga ganyan wala tayo ngayon. PowerPoint. Amen? So, naintindihan po natin. Napakadaling alalahanin yan, mga kapatid. Makalimutan pa natin yan. Kaya sa sunod na Sunday, dala tayo. At least one. Bawat isa sa inyo, ilan po tayo ngayon nandito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32. O 32, magdala ng isa. Next week. Ilan na yun? 32 plus 32. Mga ano natin? 64. So the next Sunday. Pwede bang maging challenge po natin yun? Ha? Okay, tugot ko man, Jay, baby nga, Jay. Kanakak nga, baby. Karang may madala lang ako. Ayo. Damot nakom na, namo, iti, ala. Naintindihan mo natin. No? O, 32. 32 plus 32, 64. And then, pag nag-grasp nila, na-gets nila yung, nakuha nila yung vision, 64. Plus 64, ilan yun, engineer? Wala na, medyo humina na si engineer. Engineer, ilan yun? 64 plus 64. Ha? 128.
Kamo na sa 2 months, ma-reach mo yung 128. Diba? Faith lang. And work. Mga kabataan natin dyan. Alam nga naman, wala tayong ma-encourage na kapatiran natin, mga kaklase natin. Diba? Nagkapoy ka ngayon. Yung mga katrabaho natin. Diba? Minsan tayo pa yung nahihila nila. Minsan tayo nagtitihila. Diba? Ikaw pa yung nahihila, imbis ikaw yung natitihila sa kanila. Mac. Sakit ng bibig ko, daming mga singaw. Amen? Kaya? Okay, sige, tuloy-tuloy tayo kasi meron nila akong 30 minutes po dito. Introduction pa lang, ilang minuto na. So Habakkuk chapter 2 verse 2, mga kapatid, sabi po dito, Then the Lord answered me and said, write the vision. Sabi ng Lord, write the vision and make it plain on tablets. Noong unang panahon, meron na palang mga tablets, no? That he may run who reads it. No? Totoo, noong unang panahon, pati nga kay yung 10 Commandments, sabi nila, meron ng tablets. Sinulat sa tablets. Seryoso kasi kayo masyado. Pinag-iisipan nyo agad yung i-invite nyo next week. Maganda yan. Pero sabi po sa Habakkuk chapter 2 verse 2, Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets. Tablets, that he may run who reads it. So sa Habakkuk, mga kapatid, chapter 2 verse 2, nakita naman natin doon, nabasa po natin, inutusan ng Diyos si Habakkuk na isulat ng malinaw yung pangitain, mga kapatid, para madaling maintindihan at may pahayag sa iba. Okay? So ipinapakita nito na ang mensahe ng Diyos ay hindi magulo. Kaya kanina, kailangan organize. Naisulat, mga kapatid, kundi malinaw at may purpose or merong layunin. So ang pagsusulat, mga kapatid, ng vision o yung pangitain na narinig po natin, ito po ay isang tanda, no, ng pagsunod at pananampalataya. Kahit na minsan hindi pa natin nakikita ang katuparan nito. Minsan hindi pa natin nakikita eh. Vision nga ro, di ba? Okay, may vision tayo. Okay, may goals tayo. 100. Minsan hindi pa natin nakikita pero meron tayong pananampalataya na mangyayari. Unless na wala po tayong hindi tayo naniniwala. Impossible yan sa 1 taon. Hindi. Kaya hindi tayo nare-reach kasi ganun eh. Yung mindset natin, positive lang. Kaya yan. Amen po? So yung key, yung buod o key message po ng yon ng Habakkuk chapter 2 verse 2, gusto ng Diyos, mga kapatid, na ang kanyang pangitain, yung vision na mula sa kanya, ay malinaw. Okay? At naitatala, no? At naibabahagi habang tayo ay marunong na nag-aantay o nag-aantay sa tamang panahon na marireach natin yon. Intindihan po natin. Kaya trabaho lang yan, mga kapatid. Trabaho lang. Isang lesson na naintindihan natin dyan sa Habakkuk chapter 2, verse 2, mga kapatid, dito ay tuwing. Ito, maganda po ito sa mga hindi marunong mag-notes. Tuwing may naririnig o marinig ka o instructions o tagubilin, isulat mo agad. Na-experience na po, meron kayo narinig sa Holy Spirit pero hindi mo sinulat. Mamaya konti, problemado ka na, nakalimutan mo na kung ano yung sinabi sa'yo. Kaya instruction kay Habakkuk, isulat mo agad para maging malinaw. Hindi mo makalimutan, mga kapatid. Kasi malaki yung tendency, malaki yung possibility, mga kapatid, na makakalimutan natin yung mga tagubilin. Totoo po yun. Sa sobrang ang daming mga iniisip. No? Kasi sa totoo lang, marami sa atin, mga kapatid, confident na hindi yan, no? Na hindi ko yan makakalimutan. Aglastog ka ngayon. Na mo malipatan. Posible. Nga mo malipatan. Na tinanong kita, nagawa mo ba ito? 2 weeks soon.
Di ba? Or 3 weeks nun. May sabulan nun. Awahan mo lang nun. Intindihan natin. Kasi nga, hindi natin minsan sinuli. Nag-base lang tayo mga kapatid sa mga memories natin. Amen po. Datoy nga aldaw, masahapol ko baydan datoy nga bills. Kunwari, nalipatam. May mga ganyan eh. Di ba? Pero may nakakalimutan talaga. Pero bihira yun. Pag pera pinag-uusapan. Hindi po makalimutan yan. Hindi natin. Pero mga instructions, mga tagubili dito, gawin mo kapatid. Ito, mag-ano ka. For example, pinturahan mo itong block na ito, yung the same color, mga kapatid. Hindi mo sinulat. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam yung kulay. Ako, hindi man sa pagmamayang mga kapatid. Tama ba Subway yan? Subway. Yung itim. Oo, di ba? Dahil hindi mo sinulat, inispray di sa baling nga kulay. Naging glossy tuloy yung kulay, kapatid. Kaya magtataka ka kung bakit ka nare-rebuke. Kasi hindi ka marunong makinig. Kaya tinignan ko kahapon, mga kapatid, praise God, iba na yung kulay, parehas sa Subway. No? Pero isa-save ko na lang yung rebuke ko pa sa kanila kasi di nila pinuturahan yung loob. Intindihan natin? No? Yung 10 Commandments ka, pinusulat ng Diyos eh. Yung sabi ko, may tablet na doon. Itong Bible, sinulat nga. Hakam tayo, hindi tayo makapagsulat. Pag tinanong ka, natutunan mo, awan. Anong vision mo? Anong goal mo sa buhay? Awan. 5 years from now, anong goal mo? Gusto ko maging engineer. Bagsak ka mo. Awan. 5 years from now, kahit ko balin nga teacher, halimbawa lang. Awan. Diba? Baka 5 years man no, kaya nag-asawan siguro. Hindi na natin. Walang goal. Walang gustong gawin sa buhay. Balik tayo. Yung Bible nga sinulat. Para hindi natin makalimutan. Balik-balikan mo. 10 Commandments sinulat para balik-balikan mo. Tayo hindi makapagsulat. Tingnan mo. Tingnan kamay nyo ngayon. Wala. Intindihan po natin? Church, iwasan natin mag-base lamang sa kaisipan or mga memories lang po natin, mga kapatid. Minsan, pumapalya yan. Kaya importante, mag-notes tayo. No? Naintindihan po ba natin? Naintindihan natin? Naintindihan natin. Ang aging lalaing ka nga. Baga ni teacher mo, yung surat mo dito, namok datan. Di ba? Alam ko na yan. Pero tinanong ko yung teacher, wala yan. Hindi naman makapagpasa yan ng ano. Sinabi ko, last month pa magpasa yan ng project. Wala, magpapasa yan. Ano yan, 1 day before. Di ba? Hindi na naman natin. Yes, minsan sa totoo lang nakakalimot rin po tayo. Hindi po yun hindi po tayo exempted, ano po tayo doon. Kasali rin po tayo. Included po tayo doon. Ako mismo. Nakakalimot pa rin po. Kaya nga, pinapaalala sa atin palagi, write it down. Amen? Hindi ito maganda. Pag binigyan ka, sinabi ka, binigyan instruction, gawin mo agad. Amen? Hallelujah! Praise God! Kasi parang pinapractice natin yung sarili natin na hindi po tayo magkaroon ng ugali na manya na habit. Bukas na lang. Yung bukas mo, next week na yan. Hanggang umabot yan next year. Amen po? Amen!
Proverbs chapter 29 verse 18, mga kapatid, where there is no revelation, the people cast off restraint. But happy is he who keeps the law. Sa ibang mga translation, mga kapatid, where there is no vision, the people will perish. Diba? So, New King James Version po kasi yan, mga kapatid. So, yung talatang yan, yung verse na yan, mga kapatid, nangangahulugan na kapag walang malinaw na direksyon o gabay mula sa Diyos, naliligaw ang mga tao. At nawawalan ng disiplina at goal o layunin. So, ang vision ay ang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos na nagbibigay ng direksyon sa buhay po natin. So, the key message po dyan, sa verse na yan, kapag walang vision, walang pangitain, walang revelation mula sa Diyos, nagiging magulo ang buhay. Tama? Pero kapag may malinaw na vision, may direction, disiplina, mayroong pag-asa, may mangyayari. Tama po, mali. Kaya sa mga kabataan na meron po tayo ngayon pa lamang, mga high school pa lang kayo, kahit pa paano, meron ka ng plan, alam ko na yung gagawin ko 5 years from now. Di ba? Naintindihan po natin? Or 3 years from now, 1 year from now. Dagay nataanganan nga kapatiran nga nandito ngayon, mga nandito ngayon, same thing. Kanya ti goal ko. Unless awan talaga marireceive nga vision, pangitain kay Lord, there is problem. Kaya minsan magtataka tayo because bakit magulo yung ating buhay. Amen po? So, yun. Yung ating the goal and the vision. So, pangalawang puntos po natin sa umaga pong ito, there should be no schism in the body. So, schism, ibig sabihin, pagkakahati-hati o pagkakabahagi o pagkakawatak-watak. No? There should be no schism in the body. So, ibig sabihin po niyang word na yan, a schism is a division or split within a group. Especially in the church. Ito, talagang nangyayari ito sa simbahan. Schism. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ng ganyan po dito sa church. Dati. No? So, sa church, ang dahilan po nun, syempre, conflict pa rin. Conflict pa rin. And pride. No? Sino mga ma-pride? Ayun. Salamat po sa inyong pagiging honest. Bless kayo ng Panginoon. False teaching. Yan, yung false teaching, isang nagiging sanhiyan, mga kapatid, ng division o schism sa church. Or refusal to walk in unity. Totoo. No, refusal yung parang ayaw ko na maglakad na kasama nila merong pagkakaisa. Tama po? So, schism, ibig sabihin po, sa definition, simple definition, separation that breaks unity. Separation that breaks unity. Kaya doon sa title po natin, pangalawang puntos po natin, there should be no schism in the body. And then makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 25, no? So in the Bible, schism is strongly discouraged because it damages the body of Christ. Yung verse po na ito, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Same care for one another. Amen po? No? So what causes... Matay po yung ating mic. Ayun, meron po ulit. What causes schism? Una, pride. And self-ambition. Tuo yan. Self-ambition, wala naman nangyayari. Ilang taon na, wala pa rin naman nangyayari. Change, plan ka na. Change topic. Intindihan natin? Pride. Kaya sabi, tinanong sino ma-pride? Ganda, taas ang kamay. Because that's one of the cause ng schism, pagkakahiwa-hiwalay, division. And also unforgiveness. Tama po? And next, false doctrine.
False doctrine kasi may mga members pa rin po na matatalino sa salita ng Diyos. Minsan talaga ina-examine nila yung salita niya, ng Diyos, mga kapatid. May mga mahilig mga ganun habang nagsasalita yung pastor yan, nag-research yan. Tama? Titignan niya na Hebrew. Ito yung Hebrew word niyan. Ito yung tawag nito, Greek word. Di ba? O minsan Latin pa nga. Di ba? May mga ganyan mga membro, mga kapatid. Hindi lang yung mga nakaupo lang nakikinig. May mga ganyan mga membro. Ilan nga lang. Talagang yung tenga nila, very sensitive. May mga marinig sila. Search nila. Hindi mamaya pagkatapos kausapin yung pastor. May mga ganyan tao. I-examine nila kung tama ba yung tinuturo ng pastor. Yung tinatawag natin na ano. Kaya importante po yan. Part ng schism. At nagiging, ano rin po, nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak. Yung false doctrine. So, ibig sabihin po na false doctrine, mga kapatid, refers to teaching that contradict, no? Doon sa core o mismong tinuturo po ng salita o yung tagapagturo, mga kapatid. I'm not saying it's bad na maging, ano kayo, sensitive, maging talagang i-examine nyo. Okay pa rin po yun. Okay pa rin po yun, but sometimes in the right way, you need to approach that person pa rin ng privately. May mga ganun, no? May mga ganun po tayo, mga ethics po kasi ang tawag po doon. Amen po? Kaya minsan pag may mga lumilipat dito ng church, may mga nag-experience na po dito, may mga lumilipat dito ng mga ibang mga taga-churches. Alam nyo, ginagawa po natin, nagsisend po tayo ng letter doon sa mismong pastor ng church po na yon. To let them know na yung member po nila ay nandito. Yan po yung ethics po na meron po tayo. Same din, kasi nga, pinapractice yon. Pag may membro tayo na nagpunta sa ibang mga churches, sasabihin rin po nila sa amin. Di ba? Nandito yung membro mo. O sige, dyan na yan. Di ba? Yeah. Joke lang. Pero minsan may ginanon na rin ako. Gumanon na rin sa akin. Sabi, bro, dyan na yan. Pero ilang araw ang lumipas, bro, balik na namin to. Totoo. Pero tamang ethics, mga kapatid. To let the pastor know pa rin. Na kahit nga minsan, kasalanan or because of the pastor kayo umalis. Pero hindi, ethics tayo na sinusunod. Na kahit ganun man yung mangyari, you should be respectful pa rin sa ministry na ibinigay ng Diyos po sa kanila. Hindi lang po. Siyempre po, alam nyo, kung gusto ko lang magkuha ng mga ibang mga membro sa ibang mga churches, dami na talaga. Kasi halos lahat ng mga churches dito, kilala rin naman natin. Pagiging chismoso ko ba naman, halos lahat ng problema hindi. Hindi natin. No, pero hindi. We respect the pastors, the leadership of the church. No? Kaya minsan, pag may pumupunta dito, sabihin natin, di ba, sir? Pinaalam ko nga. Sino ba yung mga pinaalam ko na dito? Ayun. Yeah. Sino ba? Oo, marami tayong pinaalam. Pero meron pa akong hindi mga napaalam, nakita ko ngayon. Nasabi ko rin doon dati. Di ba? Kasi respeto mga kapatid. Yan lang yung tama. Amen po? So, isa pang nagkukos ng schism, mga kapatid, gossip. Yan yung pagiging chismoso. Aray ko. No? And divisive speech. So, divisive speech refers to language that intentionally creates disagreements. Mga ganyan, mga kapatid. Kakilala kong ganyan dati. Very decisive. Pero, praise God, nagbago. Di ba, Jo? Ayun na natin. Yung pagbabago niya, naging obedient. Ginagamit ng Panginoon. Gano'n lang yun Gusto mong sampalin na dati talaga. Di ba, bro? Pero mababago ang tao. Hallelujah! And also lack of love and humility. Yan yung isa sa mga dahilan ng
watak-watak ng mga kapatiran o church mismo. Walang pagmamahal at walang pagpapakumbaba. Kaya ako mapagmahal tayo eh. Okay. So, naiintindihan natin? So, why schism is serious? It weakens the church. Papahinain niya talaga yung simbahan na dating lakas-lakas naman. It dishonors Christ's prayer for unity. Kasi yung prayer ni Jesus doon sa John chapter 17 verse 21, mga kapatid, it's about unity eh. Na magkaisa yung mga anak niya, mga kapatid. Amen po? No? Next, it grieves the Holy Spirit. So, schism happens when personal agendas replace love and division replaces unity. Self-ambition pa rin. Selfishness. No? Kaya nakakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay, mga kapatid. Yung pinipilit natin na mismo yung Diyos ang nagbuo ng unity na yon, na kahit anong mangyari, walang makapasok dyan na kung ano-ano. No? Minsan talagang may tao talaga na gustong sirain yung unity na yan. Yung pagkakaisa na yan. Yung teamwork na yan, mga kapatid. No? Kaya kailangan tayo mga naniniwala, mananampalataya kay Jesus, itong mga taga-Tihila Church, ano yan, talagang strong yung bond talaga. Na kahit anong mangyari, hindi yan matitibag. Tama po? Amen po? Hindi natin hayaan na schism, yung pagkakahiwa-hiwalay, yung pagkakawatak-watak, pagkakabuklod-buklod ay mangyari po ulit dito. Hindi na po yan mangyayari in the name of Jesus. Ganda na ng flow natin, mga kapatid. Ilan man tayo ngayon, pero 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, nandoon siya, yung presensya niya. Doon siya nagpipray ngayon, pero yung presence niya, yung Holy Spirit, nandito. Because Father, Son, and the Holy Spirit, they are equal. Kung may question ka doon, kakusapin mo ko after magdoktrinahan tayo. Kasi meron mga sekta, mas taas yung ama, andito yung ama, andito yung anak, andito yung, minsan wala pa nga din sila naniwala sa Holy Spirit. May mga born-again Christian na hindi rin naniwala sa Holy Spirit, pero tayo lahat naniniwala pa sa Holy Spirit? Amen. May mga ibang mga sekta sa mga religious group na ang ama mas mataas kaysa sa anak. Pero sa atin, mga kapatid, because we believe in triune God, Father, Son, and the Holy Spirit, they are equal. Iisa lang yan. Amen. Kung may problema ka dyan, mga kapatid, sabihin ko, punta ako, upo daw. Palagi kong umupo dun after magdoktrinahan tayo kahit ilang oras tayo dyan. Tinuturo rin natin yan, mga kapatid, sa Tihila School of Ministry. Father, Son, and the Holy Spirit. Actually, sa level 1 nga yan eh. Firm foundation nga yun, di ba? Hindi kasi kayo nagpupunta ng TSOM, kaya hindi nyo alam. Pero sa susunod, alam nyo na. Amen po? So, number 2, or yung next na, ano po natin, next na ating point, maintain unity. Maintain unity. So, maintaining unity means to keep harmony. Okay? Kanina, nung praise and worship tayo, rinig ko talaga harmony, talaga yung buong banda, ang sarap pakinggan. Di ba? Naiintindihan po natin, magandang example pag nakakarinig kayo ng mga choir, di ba mga choir, yung mga napapanood yung mga opera, mga classical na mga napapanood mo. Di ba? Ang gaganda, sarap pakinggan mga kapatid. Ganun din po mga kapatid because we have the Holy Spirit, we can have the authority and power to maintain the unity dito sa church. To maintain unity sa atin. Ayaw kong banatan nyo, baka magising yung bata eh. Para maipakita lang natin yung example ng pagkakaroon ng unity at walang pagkakaisa. Naintindihan po natin? No? Pwede ba natin example? Okay lang po ba? Okay lang ba? Philip, drums ka nga, brother. Drums ka nga ng kwan. Ng medyo maganda-gandang beat. Yung yung tights and offering. Kanina silang kayo. Ayan, sige. Simple mo lang.
Magulo ba? Hindi. Hindi. Subukan mo yung magulo, gaya yung ginawa mo rin kanina. Yan, yung pinapasma kamay, pati paa. Di ba? Hindi maganda, no? Pakinggan. So, ganun po. Maintaining unity means to keep harmony. So, i-keep natin yung harmony po dito, oneness, pagkakaisa in peace. Thank you, brother. No, among people. Amen po. Especially in Tihila Church family. Yung team na meron po tayo. Amen? Kasi sayang naman, yung team worship team natin, halimbawa, magkawatak-watak, ang dami na natin, sayang. Di ba? Imbis na madagdagan, nagkaubusan. Amen po. Because hindi natin na-maintain yung unity. Hallelujah. Or yung church. Church nga. And then, despite of also, we consider yung differences rin po ng bawat isa. Kasi may talagang differences rin po tayo eh. Kahit mga rod nga dyan kaabay mo, karkaropam. Diba? Tingnan niyo ang katabi niyo, gusto mong rod. Di ba? May mga differences tayo. Gusto mo rin, parehas kayo magsalita ng katabi mo. Di ba? May mga differences po tayo, pero we are trying and praying. Talagang, prayer talaga na ma-maintain natin yung unity po sa bawat isa. Kailangan natin yun sa buong taon. Amen po? So here's a clear Christian understanding and practical guide. No, so the biblical meaning po to maintain unity is to protect the bond of peace and stay united in love and purpose. So sabi sa Ephesians chapter 4 verse 3, mga kapatid, mabilis na lang po tayo, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Yan, instruction ni Paul sa church ng Ephesians. Sabi niya, make every effort, ibig sabihin, yung mga tao, same sa atin ngayon. Make every effort, mga kapatid, to keep the unity. To keep the unity. So, ibig sabihin, maintaining the unity of the Spirit through the bond of peace. So, how to maintain unity naman, mga kapatid? Siyempre, walk in humility. Tama? Maglakad na merong pagpapakumbaba, piliin mo, choose humility over, over pride. Tama? So it's just a matter of choosing. Choose humility over pride. Philippians chapter 2 verse 3, Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and one purpose. Amen po. So isa pang mga pwedeng maging dahilan or maging ma-maintain natin, yung unity. Number 2, practice love. Okay? Practice love. Because love covers offenses. Amen po? So number 3, communicate with grace. Communicate with grace. Siyempre, speak the truth in love pa rin. No? It doesn't mean communicate with grace, panay mercy. I'm not saying it's bad. But sometimes you need to speak in truth and love pa rin. So you speak the truth in love. Truth in love, ibig sabihin, you correct the people pa rin. You rebuke the people. And at the same time, syempre, sabi rin salita ng Diyos, hindi mo naman pwedeng i-correct, i-rebuke yung hindi naman kailangan ng rebuke. Parang trip mo lang ba man rebuke ngayong araw na to, kaya gusto mong rebuke? Parang happy ka ba? Mga ganun. No? And hindi mo naman pwedeng i-comfort yung kailangan ng rebuke. Di ba? I-rebuke mo yung kailangan ng rebuke, ng correction. I-comfort mo yung kailangan ng comfort. Tama, mali? Amen po? So, you just need to be, sensitive and how to approach people. So, next,
Focus on Christ. Yan, importante po yan. Focus. Narinig niyo yung maliit na babae na magbisita sa atin dito nung nakaraan. Lit-lit na babae, pero ang lakas-lakas ng talagang excited. Di ba? Si Pastora, no? Naintindihan po natin? Focus. Focus siya kay Jesus. Yung unity is rooted in one Lord and one faith. Nasa Ephesians chapter 4, verse 6 po yan. And number 6, mga kapatid, ito, very, usual nangyayari sa church, avoid gossip and division. Avoid. No? These destroy unity. Masisira. Yung mga pinaghirapan. Sabi nga ni Paul, make every effort. Di ba? Yung mga effort na ginawa natin, masisira po yan. Kaya avoid, iwasan po natin yung division and gossip that will destroy the church. The unity na na-build po dito sa church po natin. That will be in, makikita natin yan, Proverbs chapter 16, verse 23. Amen po? So, alas 12 na in closing. In closing na po. In closing. So, maintaining unity is not always comfortable. No? Maintaining unity is not always comfortable. It requires humility. When pride wants to speak. It requires humility when pride wants to speak. And forgiveness when offense wounds. And patience when other fails. True unity causes something, but it is test of genuine faith. And will we pursue it when it's hard, or will we let division steal and what God has called us to preserve? Kaya we need to make every effort, mga kapatid, day and night, night and day, to maintain the unity, the bond of peace. Na si Jesus pa rin po naman ang nag-build po nun. Amen po? Kaya pinipilit pa rin po natin yan yung pagkakaisa, teamwork. No? And there should be no schism, pagkakahiwa-hiwalay. We don't want that to happen again this year. Amen? Kung one mind, one accord, one spirit tayo, dahil nga nag-gets natin, nag-grasp natin yung goal at yung vision, no? Maganda. Samahan natin ng pagkakaisa at walang pagkakahiwa-hiwalay. Hallelujah! Praise God! So yan po yung ating mensahe po sa umaga pong ito. And then last announcement ko na po bago po mag-pray. I'm sorry, ngayon pa lamang kasi nga na late, nag-overtime na naman po tayo. No? Ipaalala ko lang, mag-start na po yung ating team next week. Amen? Yung sabi ni Pastor, for the whole year or maybe for the whole 6 months. Depends. No? It depends on the situation. Building family. Amen po? Building family. Kaya we need to prepare ourselves, no? By next week. Kaya yun po yung ating magiging theme po. Parang introduction po yung ating ginawa po ngayon because we need to be united in Christ as one body. No? Na kahit na may mga differences, iba't ibang mga functioning, may mga iba't ibang mga gifts and talents, mga kapatid. And I hope yung mga gift and talents na binigay po sa inyo talaga intended sa ministry na binigay po sa inyo ngayon. No? Yes, pressure is good. Pero maganda pag yung ministry na meron ka ngayon, talagang pasok yung talent, yung gift, yung skills na meron ka para doon sa ministry na yun, para magkaroon ng fruits yung ating ministry na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Amen? No? Kasi maraming mga pagkakamali talaga, mga kapatid, na we pressure people na kahit ayaw naman nilang gawin yung ministry na yun. Nagiging dahilan pa yun para mas-wade sila, mas lumayo pa sila sa Panginoon. Kasi nga ayaw nila yung ginagawa nila. Kailangan naman yung, for example, yung tao, wala namang regalo wala namang gift sa pagtutugtog. Ilagay mo doon. Di ba? Naintindihan po natin. For example, halimbawa lang, ikaw, na kapatiran, nilagay ka doon sa, ito, pinakamahirap talaga to. Kahit ako, tanungin mo ako, dalhin ako doon sa kids church, magreklamo rin talaga ako. Di ba? Hindi naman siguro intended na mag-alaga, mag-child care doon, pero I'm not saying it's bad. Maganda i-try. Malay mo, di ba? May mga ganun instances, pero dahil
meron ngang mga gift and regalo, talagang skills na binigay po sa atin. Malay mo, nilagay ka ng Lord para mag-usher dyan sa baba. Doon ka masaya. Doon ka nag-grow. Nakapag-build ka ng mga ushers. Di ba? Na napakarami. 100. Dahil nga gusto mo yung ginagawa mo. Why not? Doon ka malakas. Doon yung strength mo. Di ba? Hindi natin alam, yung mga nakaupo dito, may mga gift pala sa public speaking. Di ba, sir? Patahit-tahimik lang dyan, marunong pala mag-MC. Di ba? Nakaupo po lang, nilagay mo doon sa registration. I'm not saying it's bad, okay pa rin. Pero nakita natin yung skills, may mayroong talent. Salita sa harap. Di ba? May mga ganun. Naintindihan po natin? Praise God. So, isa sa mga realization na pinapakita sa atin ng Panginoon. Amen po. Pero sa amin, nagsisimula dati lahat. Kailangan, alam namin gawin. Di ba? Pero kakapagod din, sa totoo lang. Di ba, Brad? Tapos kayo lang rin nag-aaway. Di ba, Brad? Dahil lahat kayo na-stress, napapagod. Di ba? Shock man. Ganun kayo, mga rason, mga minsan, complain. Shock man nun. Di ba? Amen po. So, yun, kaya ipag-pray nyo po. Pag-pray nyo kung saan kayo malakas. Ano yung mga weaknesses po ninyo. Para ma-identify kung saan po talaga kayo ilalagay ng Panginoon para maging fruitful. Praise God. Praise God. No? Amen. Palapakan naman natin yung Panginoon. Pwede ba tayong tumayo and let's close this in prayer. Sino gustong mag-close in prayer po? Sa atin. Jo, close us in prayer. Pastor. Amen. Let's pray. Father God, we thank you, Father God, for this Sunday, for this day. And we thank you for the preaching of your word, Father God. We thank you, Father God, that you're teaching us, Father God, how to be united, Father God, in spirit and in truth, Father God. And we ask that the words that have been spoken to us, that have been preached to us, Father God, stamp it into our hearts and to each and everyone's heart, Father God. And I pray, keep us in good spirit, in good peace, Father God, and help us, Father God, to be united in spite of our differences, Father God. We thank you, Father God, because in you we are united. We thank you in Jesus' name. Amen.